Mainit ang araw noon sa baryo ng Luntian. Nasa kalagitnaan ng tag-ani at halos lahat ng mga magsasaka ay abala sa pag-aani ng palay at pagtutok sa mga tanim. Ngunit si Elias, isang binatang magsasakang ulila na at namumuhay mag-isa sa kanyang maliit na kubo sa gilid ng gubat, ay mas piniling tumungo sa kakahuyan upang mangalap ng halamang gamot. Kilala siya sa baryo bilang matulungin at mabait, tahimik lang ngunit may malasakit sa kapwa. Mula sa kanyang ama, namana niya ang kaalaman sa paggamit ng halamang gamot para sa mga karamdaman. Bitbit ang kanyang gulok at sisidlan ng mga dahon at ugat, pumasok si Elias sa gubat. Sanay na sanay siya sa mga landas at paliko-liko sa masukal na kagubatan, ngunit sa araw na ito, tila may kakaiba siyang nararamdaman. Malamig ang simoy ng hangin sa kabila ng tirik ng araw. Nakabibingi ang katahimikan at kahit ang mga ibon ay tila natahimik. Sa isang masukal na bahagi ng gubat, may narinig siyang mahina ngunit malinaw na kaluskos. Dahan-dahan siyang lumapit. Sa ilalim ng isang punong balete, natagpuan niya ang isang nilalang na hindi niya inaasahang makita. Isang babae, napakaputi ng balat, tila kumikislap sa sinag ng araw na sumisilip sa mga dahon. Mahaba ang buhok nitong ginintuan at animoy dumadaloy na ilog sa damuhan. Nakasuot ito ng mapuputing damit na tila hinabi sa liwanag ng buwan. Ngunit ang babae ay walang malay, nakahandusay sa damuhan at may bahagyang sugat sa braso. Anong klaseng babae ito? Bakit siya narito sa gubat? Tanong ni Elias sa sarili. Lumuhod siya at maingat na itinayo ang babae. Mainit ang balat nito at may munting pilat na parang bakas ng kuko o kagat. Nang hipuin niya ang noo nito, napansin niyang parang giniginaw ang katawan ng babae. Hindi na nagdalawang isip si Elias. Ipinangako niya sa sarili na hindi niya hahayaang mapahamak ang sino mang nangangailangan ng tulong. Maingat niyang binuhat ang babae at isinakay sa kanyang kalabaw na si Kalbo. Mabigat man ito, tiniis niya at dinala pabalik sa kanyang kubo. Dumaan ang 2 araw. Maingat na inalagaan ni Elias ang babae. Pinunasan ang katawan nito, nilinis ang sugat, at tinapalan ng mga dahon ng sambong at lagundi. Hindi niya alam kung sino ito, kung taga saan, at kung bakit siya naroroon sa gubat. Ngunit sa puso niya, naroon ang pagnanais na pangalagaan ng nilalang na tila mula sa ibang mundo. 3 araw, habang nagpapakulo ng salabat si Elias, narinig niyang umungol ang babae. Agad siyang lumapit. Pagdilat ng mga mata ng babae, bumungad kay Elias ang pinakakakaibang pares ng mata na kanyang nakita. Kulay asul na may bahagyang luntian sa gilid, tila mata ng isang nilalang na hindi tao. Saan ako? Mahina nitong tanong. Nasa kubo ka. Ako si Elias. Natagpuan kita sa gubat, walang malay. Inalagaan kita. Nagpalinga-linga ang babae, halatang litong-lito. Hindi ko maalala ni pangalan ko. Hindi ko alam. Napakunot ang noo ni Elias. Wala kang maalala kahit ano. Ni pangalan mo, kung taga saan ka o anong nangyari. Umiling ang babae at sa kanyang mukha ay lumitaw ang kaba. Ngunit napalitan ito ng kaunting ginhawa nang makita ang mukha ni Elias, puno ng malasakit at kabaitan. Ipagpalagay nating ikaw ay isang misteryo, pabirong sabi ni Elias, pilit binabawasan ng tensyon. Hanggang sa maalala mo ang pangalan mo, tatawagin muna kitang Liway. Liway. Sambit ng babae. Maganda. Salamat, Elias. Kinagabihan, habang mahimbing ang tulog ni Liway, nakaupo si Elias sa tapat ng kanyang kubo, nakatitig sa buwan. Anong klaseng nilalang ka, Liway? Tanong niya sa sarili. Hindi ka karaniwang babae at ang sugat mo parang kagat ng mabangis na hayop
Hindi niya alam. Ngunit habang tinatanong niya ito, may mga matang nakamasid mula sa kakahuyan. Mga matang mapupula, tila nag-aalab. Sa malayong bahagi ng kagubatan, sa ilalim ng isang lumang kuweba, nagtitipon ang mga nilalang ng dilim. Mababangis, gutom, at may layunin, hanapin ng nawawalang diwata. Ang tanging nilalang na kayang magbigay ng walang hanggang lakas sa kanilang hari. At ang diwata ay nasa pangangalaga ng isang binatang magsasaka na walang kaalam-alam sa panganib na nagbabadya. Maagang nagising si Elias kinabukasan. Dumiretso agad siya sa likod ng kubo upang maghakot ng tubig mula sa batis. Malapit na mag-umaga at ang kalangitan ay may bahid pa ng bahagyang dilim. Habang siya ay nakaluhod at pinupuno ang tapayan, napatigil siya. Sa tubig nakita niya ang refleksyon ni Liway, nakatayo sa di kalayuan. Tahimik, tila tulog pa ang diwa. "Liway?" tawag niya. Sabay lingon. Ngunit paglingon niya, wala na ito sa likod. Napaangat ang kilay niya at agad na tumakbo pabalik sa kubo. At doon niya natagpo ang mahimbing pa rin ang tulog ng diwata. Napakamot siya sa ulo. Guni-guni lang siguro. Mahina niyang bulong, bagamat ramdam niya ang kakaibang kilabot sa batok. Nang magising si Liway, mas malinaw na ang pananalita at kilos nito. Hindi pa rin ito maalala ang nakaraan, pero unti-unti na itong nakikibagay sa payak na buhay ni Elias. Tinuruan niya itong magsalok ng tubig, maghiwa ng gulay, at kung minsan ay naglalakad sila sa paligid upang mamitas ng prutas o mangalap ng halamang gamot. "Elias," tanong ni Liway habang naglalakad sila sa gubat, "bakit ang bait mo sa akin? Hindi mo naman ako kilala." Napangiti si Elias. "Hindi ko kailangang makilala ka para tumulong. Basta may nangangailangan, tutulong ako. Lalo na't ikaw, tila may misteryong dapat protektahan." Namula si Liway, hindi dahil sa hiya lamang, kundi dahil may kung anong nadarama tuwing tinititigan siya ng binata. Mainit, maaliwalas, ligtas. Ngunit sa likod ng lahat, may gumagalaw sa dilim. Sa isang malayong bahagi ng kagubatan, sa ilalim ng lagim ng punong molave, nakatayo ang isang nilalang na mataas, payat, at may balat na parang pinatuyong dahon. Si Lakan Barok, ang hari ng mga aswang sa silangang gubat ng Buntal, ay galit na galit. Nakalusot ang diwata. Sigaw nito, habang ang mga tauhang aswang ay nakaluhod sa harap niya, nanginginig. "Sinong nagpalusot? Binalot ko ng sumpa ang paligid ng sapa ng limot. Walang diwata ang dapat makaligtas roon." Isang matandang aswang na may mga mata na puti ang nagsalita. Nagising ang kanyang kapangyarihan, Lakan. Kahit isang iglap lamang, nakapukaw ito ng liwanag. Napaso ang balat ng ilan sa atin. "Hangal!" Sabay bigwas ni Lakan ng kanyang mahabang kuko sa katawan ng aswang. Hindi sapat ang lakas ng Diyosa kung hindi ito ganap. At kung hindi siya maiaalay sa akin bago ang kabilugan ng 3 buwan, mababawasan ang lakas ko. Umalingaw-ngaw ang ungol at halakhak ng mga nilalang sa paligid. Nakalutang ang iilan, may mga pakpak, may mababalahibong katawan, habang ang iba ay kalahating tao, kalahating baboy, at lumuluwa ng mahabang dila. Hanapin siya. Amuyin ang kanyang dugo. Kahit magbalat kayo siya, hindi niya matatakasan ang kanyang lahi. Sa kubo naman ni Elias, gabing-gabi na at tahimik ang paligid. Si Liway ay nakaupo sa may labas ng kubo, nakatingin sa buwan. May kislap sa kanyang mga mata. Hindi lang dahil sa ganda ng kalangitan, kundi dahil sa isang panaginip na paulit-ulit na bumabalik. "Liway," tawag ni Elias habang may dalang mainit na tsaa. "Hindi ka pa natutulog?" "May panaginip ako," bulong ni Liway. "Gabi-gabi, laging pareho." "Anong klaseng panaginip?" Napabuntong hininga si Liway. "May mga nilalang na itim, may pakpak,
May mahahabang kuko, may mga ngipin na parang ng hayop. Tumatakbo ako. Nasa gitna ako ng apoy. Tapos may isang lalaki. May mata siyang kulay pula. Sinasabi niya, "Alay, ikaw ang alay." Nanlamig si Elias. Minsan, sa panaginip na yon, may isang binata rin. Palaging nasa gilid lang. Hindi ko siya makita ng buo pero naroon lang siya. Parang binabantayan ako. Nagkatinginan sila, nagkatitigan. Matagal, walang salita. Hanggang sa parehong bumaba ang kanilang paningin at nahuli nilang magkadikit na ang kanilang mga kamay. Kinagabihan, habang mahimbing ang tulog ng dalawa, isang aninong may mahabang dila ang dumapo sa bubungan ng kubo. Mabagal, nanginginig ang galaw, tila gutom na gutom. Isang matinis na tunog ang inilabas nito, parang sipol na marahang humahampas sa hangin. Hindi nito alam, sa loob ng kubo, isang liwanag ang biglang gumuhit mula sa katawan ni Liway. Sa isang iglap, napaso ang bubungan at napasigaw ang nilalang sa sakit. Mabilis itong tumalon palayo at tumakbo pabalik sa gubat. Muling nabigo ang dilim, ngunit hindi ito titigil. Hindi alam ni Elias at pati na rin ni Liway na ang kanyang kubo ay isa ng larangan ng isang digmaan sa pagitan ng liwanag at dilim. At ang puso nilang dalawa ang magiging susi sa lahat. Madaling araw, isang malamig at mahamog na umaga. Habang natutulog pa si Liway, tahimik na gumising si Elias at tumungo sa kakahuyan upang hanapin ang halamang mayana at makabuhay. Mga halamang madalas niyang ginagamit upang palakasin ang katawan at linisin ang dugo. Ramdam niya ang pagbigat ng hangin nitong mga huling araw. Parang may kung anong paparating. Parang may nagmamatiyag, bulong niya sa sarili habang tinatabas ang damuhan gamit ang gulok. Pero wala naman akong nakikitang tao o hayop. Sa gitna ng pagputol niya ng mga sanga, may narinig siyang munting tunog mula sa likuran, isang marahang buntong hininga. Agad siyang lumingon, ngunit wala siyang nakita. Biglang may sumipol sa hangin. Isang sibat na kahoy ang dumaan sa harap niya, halos tumama sa kanyang muka. Agad siyang yumuko, tumakbo papalayo, at nagtago sa likod ng punong kahoy. Ramdam niya ang bilis ng tibok ng puso niya. Doon niya napagtanto, hindi na siya ligtas, at baka pati si Liway nasa panganib. Samantala, si Liway ay nagising mula sa isang mas matinding panaginip kaysa sa mga nauna. Sa panaginip niya, siya ay nakatayo sa gitna ng isang puting bulwagan, punong-puno ng gintong dahon at sinag ng araw. Sa harapan niya ay isang matandang babae na may korona ng mga rosas. "Liway," wika ng babae, "ikaw ay anak ng liwanag. Huwag mong kalimutan kung sino ka." "Pero sino po kayo? Ano ang ibig sabihin nito?" "Ikaw ang huling bunga ng punla ng kalikasan. Ang dugo mo ay liwanag. Iyon ang dahilan kung bakit ka hinahanap. Huwag kang magtiwala sa dilim. Huwag kang matakot sa puso mo. At higit sa lahat, alalahanin mo si Itom na walang muka, ang nilalang na kumikitil sa diwata upang lakasan ang kanyang sarili." Biglang lumindol sa panaginip. Nawasak ang paligid. Umalingaw-ngaw ang halakhak ng isang lalaking paos at malalim ang boses. "Akin ka, Liway!" Nagising si Liway na basang-basa ng pawis at nanginginig. Sa kanyang dibdib ay may marka, isang simbolo ng araw na may 3 bituin, na tila nasusunog sa ilalim ng kanyang balat. Habang humihinga siya ng malalim, unti-unti siyang napupuno ng alaala. Muling dumating si Elias, hingal na hingal, may bahid ng sugat sa braso. Agad siyang sinalubong ni Liway. "Elias, anong nangyari sa iyo?" Gulat na sigaw ng diwata. "May umatake sa kin. Di ko nakita kung ano. Mabilis, parang hayop pero may isip. Palagay ko, hindi ito basta ligaw na nilalang.
Tinapalan ni Liway ang sugat gamit ang halamang iniwan ni Elias sa mesa. Habang pinupunasan niya ang sugat, nagkatinginan sila. Elias, may gusto akong sabihin. Tungkol saan? Sa sarili ko. May mga alaala nang bumabalik. Napatingin si Elias. Sa panaginip ko, may tinig na tumatawag sa akin. Sinasabi nilang ako raw ang anak ng liwanag, na may nilalang na gustong mag-angkin sa akin. Isang nilalang na tinatawag nilang itom na walang muka. Napakunot ang noo ni Elias. Parang engkanto o aswang. Hindi ko alam, pero nararamdaman ko hindi siya basta-basta. Isa siyang nilalang na uhaw sa kapangyarihan. At kailangan niya ako para maging ganap ang lakas niya. Tahimik si Elias sa loob ng ilang saglit. Tapos ay tumayo, humawak sa itak, at mariing nagsalita. Kung totoo ang lahat ng ito, hindi kita pababayaan. Kahit paano pa ang nakaraan mo, at kahit pa sino ang humahabol sa iyo, ipagtatanggol kita. Naginit ang mata ni Liway. Hindi dahil sa galit, kundi dahil sa paghaplos ng damdaming ngayon lang niya naramdaman. Isa itong damdaming hindi maipaliwanag, ngunit malinaw, may koneksyon silang dalawa. Isa itong paghikbi ng puso na noon pa man ay nakakabit na. Ngunit habang sila'y nag-uusap, sa likod ng mga punong kahoy ay may 3 pares ng matang mapupula ang nakamasid. Mga aswang na taga-subaybay ni Lakan Baruk. Nagkatinginan ang mga nilalang. Isa sa kanila, ang pinuno ng pangkat, si Karok, ay bulong sa mga kasama. Ito na ang diwata at ang kanyang tagapangalaga, isang hamak na tao. Mahina. Mapapatay natin agad yan. Pero hindi ngayon. Kailangan natin siya buhay. Lumayo ang 3 sa katahimikan at nagtungo sa silong ng kagubatan upang ihanda ang kanilang susunod na hakbang. Kinagabihan, habang si Liway at Elias ay naghahapunan sa ilalim ng bituin, humaplos ang malamig na hangin sa kanilang mga balat. Tahimik sila, ngunit ang katahimikan ay hindi mapayapa. Ito ay babala. Elias, bulong ni Liway, paano kung ang totoo kong sarili ay delikado para sa iyo? Humawak si Elias sa kamay ni Liway. Ano mang mangyari, kasama mo ko. Hindi kita iiwan. Magkasama nating haharapin ang anino ng nakaraan mo. Sa pagkakataong iyon, isang kakaibang liwanag ang bumulwak sa mga palad ni Liway. Isang sulyap ng kanyang tunay na kapangyarihan, ang liwanag ng diwata. Nagkatinginan sila. Ang binhi ng pag-ibig ay nagsimula ng tumubo sa gitna ng panganib. Ngunit sa labas ng liwanag ng kanilang mundo, ang kadiliman ay naglalakad, papalapit at gutom. Lumipas ang ilang araw na tila payapa sa kubo ni Elias at Liway. Ngunit sa ilalim ng katahimikan ay may nagkukubling tensyon. Isang pangambang hindi maipaliwanag ni Elias at hindi rin tuluyang maarok ni Liway. Kahit si Kalbo, ang matapat na kalabaw ni Elias, ay nagiging balisa. Ayaw na nitong pumasok sa loob ng kagubatan at madalas ay nakabuntot sa kubo, tila may inaamoy na panganib sa hangin. Isang gabi, habang sila'y natutulog, biglang lumakas ang ihip ng hangin. Umuugong ito, parang may bumubulong sa mga dahon. Napabalikwas ng bangon si Liway, gising mula sa isa na namang panaginip. Sa panaginip niyang iyon, siya ay nakatayo sa gitna ng isang sirang dambana. Nakapaligid sa kanya ang mga diwatang may korona ng mga bulaklak. Isa sa mga diwata, may boses na parang kulog, ang nagsalita. Ikaw ang huling bantay ng liwanag. Bumalik ka sa puso ng kagubatan, sa puso ng dayap. Doon mo matatagpuan ang alaala at kapangyarihang itinago. Pagagising niya, nanatiling sariwa ang boses sa kanyang isipan. Wala siyang ideya kung nasaan ang tinutukoy na puso ng dayap. Pero may puwersang nagtutulak sa kanya na hanapin ito. Kinaumagahan,
Habang naglalagay ng pataba si Elias sa kanyang tanim na gabi, lumapit si Liway, seryoso ang muka. Elias, wika niya, kailangan kong pumunta sa loob ng kagubatan. May tawag mula sa kalikasan, parang isang panawagan. Napahinto si Elias sa ginagawa. Delikado, Liway. Kung totoo ngang may mga nilalang na sumusunod sa iyo, baka doon nila inaabangan ang kilos mo. Alam ko, pero hindi ko rin kayang umupo lang at maghintay habang may nilalabanan akong di ko kilala. Pakiramdam ko, doon ko matutuklasan kung sino talaga ako. Napabuntong hininga si Elias. Tinitigan niya ang mata ng diwata at doon niya nakita ang tapang at takot. Pero higit sa lahat, nakita niya ang tiwala ni Liway sa kanya. Sasama ako, sagot niya. Kahit saan, basta't kasama ka. Naglakbay sila kinahapunan. Si Elias may dalang gulok at sisidlan ng tubig. Si Liway nakasuot ng balabal na tinahi ni Elias mula sa lumang kumot, pantakip sa kakaibang liwanag ng kanyang balat. Habang palalim ng palalim ang kanilang lakad sa gubat, unti-unti ring nagbabago ang paligid. Ang dating puno ng mahogany ay napalitan ng matatandang punong dayap at molave. Ang hangin ay mabigat at ang lupa ay mabango, parang may lumang lihim na nakaimbak sa bawat ugat ng kahoy. Matapos ang ilang oras ng paglalakad, narating nila ang isang bahagi ng kagubatan na tila hindi tinutungtungan ng tao. Doon nila natagpuan ang isang malaking punong dayap na may kahoy na puting-puti, at sa paanan nito ay may bilog na hukay na may malakristal na tubig sa loob. Mula sa hukay na iyon ay umaalingasaw ang malamig na liwanag, tulad ng sinag ng buwan. Dito, mahina pero matatag na, sabi ni Liway. Ito ang puso ng dayap. Nang lumapit si Liway sa hukay, biglang lumakas ang hangin. Ang mga dahon ay tila lumilipad sa paikot-ikot na galaw, at sa gitna ng liwanag ay lumitaw ang imahe ng isang diwata. Matangkad, maputi ang buhok at may mga pakpak na yari sa mga dahon ng saging. Liway, wika ng imahe. Ikaw ang bunga ng huling pagsanib ng diwata ng tubig at diwata ng hangin. Ikaw ang tagapagsara ng sinaunang sumpa. Ang lakas mo ay hindi para sa digmaan, kundi para sa paggising. Ngunit may nilalang na gustong angkinin ang liwanag mo. Sila Kanbaruk, hari ng mga nilalang ng dilim. Nang binanggit ang pangalang iyon, muling sumagi sa alaala ni Liway ang pulang mata, ang halakhak, ang apoy. Paano ko siya mapipigilan? Tanong ni Liway. Bumalik ka sa liwanag, sa puso ng kagubatan. Yakapin mo ang iyong pagiging diwata. Sa pamamagitan ng pag-ibig at tapang, mabubuo mong muli ang iyong kapangyarihan. Ngunit bago pa matapos ang pagsasalita ng imahe, biglang lumindol. Ang mga sanga ay gumalaw, ang lupa ay umuga. Sa kisap mata, may 3 nilalang ang bumagsak mula sa mga sanga, mga aswang na may mahabang kuko at dila. Isa sa kanila ang sumigaw, "Akin ang diwata! Liway, lumayo ka!" Sigaw ni Elias sabay labas ng kanyang gulok. Nagsimula ang sagupaan. Si Elias, bagamat tao lamang, ay malakas ang loob. Hinarap niya ang aswang na umaatake, tinaga ito sa balikat. Tumalsik ang itim na dugo ng nilalang, ngunit hindi ito nasugatan ng husto. Sinugod siya ng pangalawang aswang, ngunit tinadyakan ito ni Elias at bumangga sa puno. Samantala, si Liway ay tila nanlumo sa takot, ngunit nang marinig niya ang tinig sa kanyang isipan, ang boses ng diwata, napapikit siya at inalala ang sinabing, "Yakapin mo ang iyong liwanag." Tumindig siya. Inangat ang kamay. Isang malakas na liwanag ang bumalot sa paligid. Napasigaw ang mga aswang habang napapaso ang kanilang balat. Ang kanilang balat ay nagbitak at ang mga pakpak ay nangitim. Hindi pa siya ganap, sigaw ng isa sa mga aswang. Pero sapat na para pasuin tayo. Umalis tayo. Mabilis na nagsitakbo ang mga nilalang papalayo.
habang si Liway ay nanatiling nakatayo, nanginginig ang katawan at may liwanag pa ring dumadaloy sa kanyang palad. Lumapit si Elias, hinihingal at may kaunting gasgas sa braso. "Liway, kaya mo palang lumaban." Tumingin si Liway sa kanya, luhang tumutulo sa mata. Ngunit hindi ko pa rin alam kung paano ko haharapin si Lakan Baruk o kung kaya ko. Hinawakan ni Elias ang kamay niya. "Hindi mo kailangang mag-isa, magkasama tayo." At sa harap ng puso ng dayap, habang nakapaligid ang liwanag ng diwata at ang tapang ng isang magsasaka, isang panibagong simula ang isinilang. Isang alyansa ng tao at diwata, ng puso at kapangyarihan. Ngunit malayo sa pinakamatinding dilim ng kagubatan, si Lakan Baruk ay ngumiti. "Malapit na. Ako ang magiging huling liwanag na mananatili at sila ang magiging uling ng aking trono." Nang makabalik sina Elias at Liway mula sa puso ng dayap, tahimik at tila payapa ang baryo. Ngunit sa kanilang pagdating, naramdaman agad ni Liway ang bigat ng paligid, parang may nakatanim na dilim sa bawat sulok ng daan. Ang mga tao ay hindi na kasing sigla ng dati. Marami ang nakatingin lamang sa malayo, waring tulala. May ilan sa mga hayop ang namamatay ng bigla, habang ang mga tanim ay unti-unting naninilaw kahit hindi pa panahon ng tagtuyot. May kakaiba sa hangin, bulong ni Liway habang tinutulungan si Elias na ikarga ang mga pananim sa kariton. Parang may sumpa. Nagkatinginan sila ni Elias. "Hindi ganito ang baryo dati," sagot ni Elias. "Nang una kang dumating, malusog ang lupa, masigla ang mga tao, pero nitong mga araw na to, parang pinapahinog sa kasiraan ng lahat." Sa gabing iyon, napagpasyahan ni Elias na bumisita sa kanyang matalik na kaibigan, si Mang Basilio, ang dating albularyo ng baryo. Matanda na ito, malabo na ang paningin, ngunit buo pa rin ang alaala sa mga lihim ng kalikasan at kababalaghan. Pagdating nila sa kubo ni Mang Basilio, agad silang pinapasok. "Ah, Elias, anak, at ang kasama mong diwata," bulong ng matanda, nakangiti, ngunit may lungkot sa mga mata. Nagulat si Elias. "Diwata? Paano ninyo? Ipinanganak ako sa panahong ang mga diwata ay hindi pa alamat, kundi buhay na alaala. Ang anyo ng kasama mo, ang liwanag sa kanyang balat, at ang marka sa kanyang dibdib, di na bago sa mga mata ko." Nagkatinginan sina Elias at Liway. "Mang Basilio," tanong ni Liway, "ano pong nangyayari sa baryo? Bakit parang may dilim?" Mabagal ang sagot ng matanda. "Matagal na kayong pinagmamasdan. Simula nang tumuntong ka sa lupa ng mga tao, Liway, unti-unti nang gumising ang mga dating natutulog. Hindi lang mga aswang ang humahabol sa iyo. Ang mismong lupa ay sumasaksi sa pagbabalik ng mga sinaunang puwersa." May pumasok sa baryo, dagdag pa ni Mang Basilio. "Isang lalaki, may suot na itim na balabal, may pulang mata. Di siya namamalayan ng iba, pero gabi-gabi may mga taong biglang nagkakasakit, nawawala ang alaala o hindi na nagigising." Tumayo si Liway. "Siya si Lakan Baruk. Alam kong siya yon. Narito na siya." Kinabukasan, nagpulong sina Elias, Liway at Mang Basilio sa gitna ng maliit na sapa sa baryo. Naroon din ang ilang piling tao na may kaalaman sa lumang paniniwala, sina Aling Petra, ang mananahi na may third eye, at si Lolo Simeon, ang tagapag-ingat ng sinaunang kwento ng kanilang angkan. Ang baryong ito, wika ni Lolo Simeon, ay dating tahanan ng mga diwatang lupa. Ngunit nang dumami ang mga tao at sinimulan nilang kalbuhin ng gubat, unti-unting nawala ang ugnayan natin sa kanila. Ngayon, ang pagbabalik mo, Liway, ay isang senyales, pero kasabay nito ay ang paggising ng kalaban ng mga diwata.
lumapit si Aling Petra at inilatag ang isang lumang tela na may burda ng mga simbolo, araw, bituin, buwan at isang aninong walang mukha. Narito sa burdang ito ang hula. Kapag ang huling diwata ay muling tumapak sa lupa ng tao, muling gagalaw ang anino ng limot. Ngunit kung ang kanyang puso ay sumanib sa pusong ginto ng tao, lalaban ng liwanag at magwawagi. Napatingin si Elias kay Liway. Alam niyang siya ang tinutukoy sa puso ng tao. At batid niyang hindi na ito basta kwento. Ito ay kanilang kapalaran. Ngunit sa kabilang dako ng baryo, sa isa bakanting bahay na dati pinaniniwala ang sinumpa, may isang aninong nakatayo sa dilim. Si Lakan Barok sa kanyang anyong tao ay pinagmamasda ng langit. Malapit na, bulong niya. Ang gabing 3 buwan ang maglalaban-laban sa langit. Doon ko iaalay ang diwata at ako ang magiging Diyos ng dilim. Sa kanyang likuran, lumitaw ang isang batang lalaking parang tulala. Siya ay isa sa mga kabataan sa baryo na naglaho ng ilang araw. Mag-ingat kayo, bulong ni Lakan Barok. Ang inyong kabaitan ay siyang magiging dahilan ng inyong pagkamatay. Sa gabing iyon, habang si Elias at Liway ay magkasamang nagpapahinga sa tapat ng kubo, lumapit si Liway sa binata at mahinang wika. Elias, kung sakaling hindi ako makaligtas, ano man ang mangyari. Tama na, putol ni Elias. Hindi ko papayagang mawala ka. Hindi ko papayagang maagaw ka ng kadiliman. Mahigpit ang hawak niya sa kamay ng diwata. At sa unang pagkakataon, naglapat ang kanilang mga labi. Isang halik na puno ng pangako na sa gitna ng kadiliman, sila'y magiging liwanag ng isa't isa. Ngunit habang sila'y magkasama, sa paligid ng baryo ay gumagapang na ang mga nilalang ng dilim, tumatawid sa bubungan, sumisinghot sa hangin, at nagmamasid mula sa ilalim ng lupa. Sa darating na mga gabi, ang baryo ay magiging larangan ng isang labang matagal nang isinulat sa mga bituin. Gabing tahimik sa baryo ng Luntian, ngunit ang katahimikan ay tila pinipigil lang ng manipis na lambat. Isang iglap lang ay maaari itong punitin ng sigaw ng kaguluhan. Sa mga ulap ng langit, unti-unti nang nagtatagpo ang 3 buwan. Isang bihirang pangyayari na ayon sa mga matatanda ay hudyat ng pagbubukas ng daang anino. Isang puwang kung saan mas lumalakas ang mga nilalang ng dilim. Sa silong ng sinumpang bahay kung saan nagkukubli si Lakan Barok, nagtitipo na ang kanyang hukbo ng mga aswang, wakwak at halimaw na hindi na matagal nang nawala sa alaala ng mga tao. May mga nilalang na may katawan ng tao ngunit ulo ng baboy, mga mukhang kabayo na may pakpak ng paniki, at mga lalaking may buntot na parang sawa. Sa gitna nila ay si Lakan Barok, nakaitim na balabal. At sa kanyang dibdib ay nakaukit ang mukha ng diwata. Senyales na siya ang nakatakdang tagapagsakop ng lahi ng liwanag. Magsisimula na ang pag-ani, wika niya sa kanyang mga alagad. Ngayon ay huli na para sa mga tao. Gagawin nating pugad ng kadiliman ng baryong ito at ang diwata ay magiging pinagmumulan ng aking lakas magpakailanman. Mataimtim ang sigawan ng kanyang hukbo. Mga tinig na tila putol-putol, parang sirang bulong ng mga kaluluwang nawala na sa katinuan. Sa kabilang dako, sa kubo ni na Elias at Liway, nagsimula na ang paghahanda. Tumawag si Mang Basilio ng mga tagapagtanggol ng baryo, mga matatapang na kalalakihan at kababaihan na may bahid ng sinaunang kaalaman. May mga albularyo, mangkukulam na tumalikod sa kasamaan at mga mangingisdang may taglay na agimat mula sa kanilang ninuno. Bumuo sila ng mga pananggalang. Araw na bato mula sa ilog, pinaniniwalaang nakapapaso sa mga nilalang ng dilim. Langis ng niyog na pinagpakuluan ng dahon ng saging, luya at balat ng ahas, isang pangontra sa panlilinlang at sumpa.
Anting-anting na gawa sa gintong dahon ng dayap, ipinasa mula sa puso ng dayap ni Liway sa mga piling tao. At siyempre, ang pinakamahalaga, ang liwanag ng puso ng diwata na unti-unti nang bumabalik kay Liway. Hindi tayo ang hihintayin nilang umatras, sabi ni Elias habang sinusubukan ang hawak niyang sibat na may matulis na bakal. Tayo ang lalaban. Tayo ang gigising sa lupa na matagal na nilang tinapakan. Pagdating ng hating gabi, nagsimula na ang paglusob. Unay ang mabahong amoy. Sunod ay ang alingaw-ngaw ng mga yapak. Hindi tulad ng tao kundi ng mga hayop na maraming paa. Sumunod ay ang pagsabog ng apoy sa ilang bahay sa labas ng baryo. Nagkagulo ang mga tao. May mga nagsisigawan, may mga tumatakbo, ngunit agad na kumilos ang mga tagapagtanggol. Sa pangunguna ni Mang Basilio, Lolo Simeon at Elias, itinayo ang pananggalang ng usok at liwanag mula sa mga halamang may bisa. Sa gitna ng kaguluhan, lumipad si Liway sa ere. Hindi na siya lubusang tao. Sa unang pagkakataon, lumitaw ang kanyang tunay na anyo. Ang kanyang buhok ay naging tila sinag ng buwan. Ang kanyang mga mata ay kumikislap sa bughaw na liwanag at ang kanyang likod ay unti-unting tumubo ng mga pakpak na yari sa liwanag at ulap. Mga nilalang ng dilim, sigaw ni Liway mula sa himpapawid. Hindi niyo madadala ang baryong ito, hindi niyo madadala ang liwanag ng lupa. Ang mga aswang ay nagsisigaw. Lumipad ang wakwak, sumugod ang mga nilalang na gumagapang. Isang matinding labanan ang sumiklab sa gitna ng baryo. Si Elias, bitbit ang sibat at itak, ay nakipaglaban sa isang nilalang na may 2 ulo. Naputol niya ang isang ulo, ngunit muntik na siyang makagat ng isa pa kung hindi agad dumating si Liway at tinamaan ito ng liwanag mula sa kanyang palad. "Salamat," bulong ni Elias. Hingal na hingal. Ngumiti si Liway. "Ako ang dapat magpasalamat. Sa simula pa lang, ikaw na ang liwanag na gumising sa akin." Ngunit sa gitna ng tagumpay ng unang labanan, isang malakas na halakhak ang umalingaw-ngaw. "Mahal na diwata," wika ng tinig mula sa himpapawid. Lumabas mula sa ulap ang malahiganting anyo ni Lakan Baruk. Pula ang mata at ang mga kamay ay tila usok. Sa kanyang katawan ay nakakadena ang 3 aswang na ginawang alay upang lakasan ang sarili. Ang laro ay hindi pa tapos. Hindi mo pa ako kilala, Liway. Ako ang dahilan kung bakit wala kang alaala. Ako ang pumatay sa iyong mga magulang. Ako ang lumikha ng takot sa mundong ito. Sumigaw si Liway. At mula sa kanyang katawan ay bumulwak ang matinding liwanag. Nanginginig ang paligid. Naputol ang paglipad ni Lakan Baruk, ngunit hindi siya nawala. "Hindi pa ngayon," sabi nito, sabay hampas ng hangin na may itim na enerhiya. Natamaan si Elias at tumilapon sa lupa. "Elias!" sigaw ni Liway. Agad siyang lumapit sa binata. May dugo sa gilid ng labi nito. Ngunit may ngiti pa rin sa kanyang mukha. "Liway, lumalakas ka na. Ipagpatuloy mo. Huwag mong sayangin ang liwanag mo para sa akin." Napaluhod si Liway. Humahagulgol. Ngunit sa kanyang luha, may kapangyarihang gumising. Muling lumiwanag ang kanyang palad, hindi dahil sa galit, kundi dahil sa pagmamahal. "Hindi mo kami matatalo, Lakan Baruk," sigaw niya. "Dahil hindi mo kailanman mauunawaan ang liwanag ng puso." Sa sandaling iyon, bumalot ang liwanag sa buong baryo. Umatras ang mga nilalang ng dilim. Si Lakan Baruk ay napilitang umatras sa kanyang anino, pansamantalang naitaboy. Ngunit bago siya tuluyang lumisan, iniwan niya ang isang babala. "May isang gabi pa. Sa 3 gabi ng 3 buwan, babalik ako. At sa gabing iyon, lahat kayo ay luluhod."
Habang naghihilom ang baryo at nagpapagaling si Elias, si Liway ay nanatili sa tabi niya, pinagmamasdan ang kanyang mukha. Hindi pa tapos ang laban, bulong niya. Pero sa bawat araw na lumilipas, alam kong hindi na ako nag-iisa. At alam kong kahit sinong harapin natin, kaya nating ipaglaban ang liwanag. Nang gabing iyon, ang langit ay tila isang malaking mata na nagmamasid sa lupa. Tumapat ang 3 buwan, ang pula, ang pilak, at ang dilaw. Isang pambihirang pangyayari na minsang nangyari lamang noon pa mang panahon ng mga alamat. Isa itong senyales ng malaking pagbabagong magaganap sa mundo ng tao at engkanto. Sa gitna ng Baryo Luntian, ang lahat ay nakahanda na. Si Elias ay may hawak na bangkaw na iniwan sa kanya ng yumaong ama. Sinabing ito ay ipinasa ng mga ninuno upang ipagtanggol ang bayan laban sa mga nilalang ng dilim. Si Liway naman, suot ang puting damit na hinabi mula sa sinulid ng mga diwata, ay may hawak na pulseras ng liwanag, isang huling alaala ng kanyang mundo. Dumating na ang oras, Animang Basilio, habang binubuo ang 3 bilog na apoy sa paligid ng baryo. Kapag bumukas ang lagusan sa ilalim ng malaking punong kalumpang, hindi na natin mapipigilan ang paglabas ng mga nilalang ng kadiliman. Tanging ang pusong may alab ng pag-ibig at sakripisyo ang makapagsasara nito. Biglang umihip ang malamig na hangin, sumabay ang pagngit-ngit ng mga sanga, at mula sa kadiliman ay naglakad ang isang nilalang. Si Lacan Baruk, hindi na sa anyong tao, kundi sa kanyang tunay na anyo. Matangkad, kulay abo ang balat, may mahahabang kuko at matang pulang-pula na tila naglalagablab. Liway, aniya sabay hila ng hangin gamit ang kanyang kamay. Akin ka. At sa iyong dugo, ang kaharian ng dilim ay muling mabubuo. Agad sumalakay ang kanyang mga alagad. Mga aswang na may pormang mababangis, may pakpak, ilan ay anyong usok na bumabalot sa katawan ng mga taga-baryo. Nagsimula ang labanan. Lumipad si Liway sa ere, lumabas ang kanyang tunay na anyo bilang diwata. Ang kanyang buhok ay kumikislap, at mula sa kanyang palad ay lumabas ang mga bolang liwanag na tumatama sa mga halimaw. Pinapabagsak ang mga ito sa isang kisap mata. Ngunit sa bawat isa niyang napapatay, may pumapalit na 2. Si Elias naman ay walang takot na nakipaglaban. Pinukpok niya ang kanyang bangkaw sa lupa at lumabas ang mga ugat ng kahoy. Tinatali ang mga nilalang. Sa tuwing siya'y masasaktan, tumatayo siyang muli dahil nasa kanyang puso ang apoy ng pag-ibig para kay Liway. Hindi ako papayag na mapahamak ka, sigaw ni Elias habang sinasalag ang isang aswang na tumalon patungo kay Liway. Ngunit hindi sapat ang kanilang lakas. Biglang lumindol. Bumukas ang lupa sa ilalim ng punong kalumpang. At mula rito ay lumabas ang isang dambuhalang anino, ang hari ng kadiliman. May anyo itong usok na may 5 mukha, umiikot na parang alon, at bawat pagiyak ay nagiging kulog. Isang halimaw na mahigit 100 taon nang nakabaon sa ilalim ng lupa. Huli na kayo, sigaw ni Lacan Baruk. Ang dugo ng diwata ay magiging susi. Ialay mo ang sarili mo, Liway, o lahat sila'y mamamatay. Nagpakawala siya ng itim na sibat na tumama sa isa sa mga matatanda ng baryo. Sumigaw si Aling Petra habang nakikita ang katawan ng kanyang asawa na natamaan at naging abo. Tama na, sigaw ni Liway. Humakbang siya patungo kay Lacan Baruk, nagsisimulang lumiwanag ang kanyang katawan. Kung ako ang kailangan mo, kunin mo ako. Liway, huwag, sigaw ni Elias. Tinangka niyang lapitan ito ngunit pinigilan siya ng pader ng kadiliman. Elias, ito ang tadhana ko, bulong ni Liway habang papalapit kay Lacan Baruk. Ngunit ang puso ko mananatili sa iyo. Lumuhod siya sa harap ng halimaw.
Ngunit bago pa man siya maabot ni Lakan Baruk, isang matalim na liwanag ang sumabog mula sa kanyang puso. Isang puting enerhiya na tila nagmula sa pinagsamang pag-ibig, sakripisyo at kalinisan ng damdamin. Nabulag ang mga mata ni Lakan Baruk. Anong? Hindi! Imposible ito! Boom! Isang matinding pagsabog ng liwanag ang yumugyog sa buong baryo. Ang mga halimaw ay nagsimulang magsigawan, mabuwal at masunog sa liwanag. Maging ang aninong hari ng kadiliman ay nawasak sa gitna ng kalangitan at ang lagusan sa ilalim ng puno ay biglang nagsara. Nang humupa ang liwanag, si Elias ay nakaluhod sa lupa. Liway? Sa gitna ng abo at liwanag, naroon si Liway. Nakaluhod rin, humihinga, ngunit lupaypay. Sa kanyang noo ay may marka na parang sinag ng araw. Buhay siya. Lumapit si Elias at niyakap siya ng mahigpit. Tapos na, bulong ni Liway. Tapos na ang dilim. Sa paligid nila, isa-isang bumangon ang mga tao ng baryo. Ang mga bituin ay nagningning muli. Ang mga halaman ay unti-unting nanumbalik sa sigla. At ang hangin, sa unang pagkakataon sa mahabang panahon, ay muling amoy lupa at kalayaan. Ngunit sa ilalim ng isang malayong puno sa gubat, isang mumunting abo ang dahan-dahang humalo sa lupa at parang may munting bulaklak na sumibol, itim ang talulot. Makalipas ang 3 araw mula sa madugong laban sa ilalim ng 3 buwan, muling bumalik sa normalang takbo ng buhay sa Baryo Luntian. Subalit hindi ito ang dating normal na puno ng takot at pangamba. Ngayon, ang bawat umaga ay may dalang bagong pag-asa. Ang hangin ay sariwa, ang mga ibon ay mas masigla sa kanilang pag-awit, at ang mga saging sa bukirin ay muli na namang namumunga ng sagana. Ngunit may isa sa mga puno na namumunga ng kakaiba. Ang punong iyon ay matatagpuan sa likod ng kubo ni na Elias, at sa gitna ng kumpol ng mga hinog na saging ay may isang mutya. Maliit, bilugan at kumikislap ng ginintuang liwanag. Ayon kay Mang Basilio, ito ang bunga ng pagsasama ng pag-ibig ng tao at diwata at ng pagtatagumpay laban sa dilim. Yan ang mutya ng saging, ani Mang Basilio, habang hawak ito sa palad. Hindi basta kayamanan. Isa itong anting-anting na nagbibigay lakas, proteksyon at karunungan sa sino mang may pusong dalisay. Ibinigay ito kay Liway bilang pagkilala sa kanyang sakripisyo at pinagmulan. Ngunit imbes na gamitin ito para sa sarili, nagdesisyon siyang itanim muli ang mutya sa gitna ng baryo sa tabi ng lumang balon. Hindi ito para sa akin lamang, ani Liway. Ito ay para sa buong Baryo Luntian, para sa lahat ng susunod na salinlahi. Mula noon, tuluyang nagbago ang baryo. Wala nang aswang, wala nang halimaw, at ang mga dating tinakot ng kadiliman ay ngayoy nagtatanim ng pag-asa. Muling bumalik ang mga albularyong dating lumisan sa takot at nagtayo ng paaralan ng panggagamot at pagpapalayas ng masasamang espiritu. Si Elias ay pinangalan ng bagong tagapangalaga ng baryo, hindi bilang pinuno, kundi bilang tagapagtanggol. Isang bagong bantay sa pagitan ng mundo ng tao at engkanto. Samantalang si Liway, bagamat hindi na muling nakabalik sa daigdig ng mga diwata, ay natutong mamuhay bilang mortal. Nagtayo siya ng silid-gamot kung saan tinutulungan niya ang mga may sakit, ginagamot ang mga sugat ng katawan at damdamin, at itinuturo sa kabataan ang kahalagahan ng kalikasan at kabutihang loob. Tuwing gabi, magkasama silang dalawa sa ilalim ng punong saging. Nakaupo sa isang banig habang pinagmamasdan ang mga alitaptap na sumasayaw sa liwanag ng buwan. Ngunit isang gabi, habang naglalakad si Elias sa gilid ng gubat, napansin niyang muli ang punong kalumpang kung saan sumibol ang dilim. Wala na itong kapangyarihan, ngunit sa paanan ng puno ay may kakaibang anino.
Isang bulaklak na may itim na talulot. Lumalalim ang ugat pababa sa lupa. Napayuko si Elias at hinaplos ang bulaklak. Hindi pa tuluyang tapos ang lahat. Bulong ni Mang Basilio na biglang lumitaw sa likuran niya. Hanggat may inggit, kasakiman at kasamaan sa puso ng tao, may puwang ang dilim na bumalik. Ngunit ngumiti si Elias. Hanggat may pag-ibig, may liwanag tayong ilalaban. Ang mutya ng saging ay hindi lamang isang prutas ng kayamanan o kapangyarihan. Isa itong sagisag ng sakripisyo, katapangan at pagmamahal na kahit sa harap ng kadiliman, ang isang pusong tapat ay sapat na upang magdala ng pag-asa sa buong bayan. At sa Baryo Luntian, ang alamat ni Elias at Liway ay mananatiling buhay. Ipinapasa sa bawat salinlahi bilang paalala na kahit ang pinakaordinaryong magsasaka at ang nawawalang diwata ay maaaring maging bayani. Wakas,